Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nga kung bakit ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Gaano ba kalaki ang iyong pananampalataya? Baka naman, may duda ka pa. Di ba? Marami sa atin na naniniwala na ang ating Panginoong Yesus ay siya yung Diyos, no? Subalit sa mga panalangin natin, kapag ito ay hindi natutugunan o hindi sinasagot kaagad ni Lord, nakakaroon po tayo ng crisis belief. Kumbaga parang yung paniniwala mo minsan sumasalungat doon sa totoong nangyayari. Kaya yung nakikita po natin, no, sa puso po natin, pinaniniwalaan talaga natin na mapoprovide ng ating Panginoong Hesus ang ating mga pangangailangan sa buhay. Subalit pag nakita mo na yung bill mo sa kuryente, no, yung bill mo sa tubig, sa bahay, credit card, o kung ano pa mang bill yan na kailangan mong bayaran, o yung mga utang na sinisingil ka na at kailangan mo na ring bayaran, di ba? Ganun din naman po sa mga may karamdaman, di ba? Naniniwala ka na gagaling ka, di ba? May sakit yung pamilya mo, o nanay mo, tatay mo, o anak mo, o ikaw mismo ang may sakit, naniniwala ka na gagaling ka. Subalit pag dumating yung doktor, nakita mo yung resulta, lalo pa palang lumala ang sakit mo, naging cancer pa. So dito magtatalo na ngayon ang ating paniniwala, no, na baka pinabayaan ako ni Lord, bakit ganito, kung kailan akong nagdarasal, nagbago, tila ba walang nangyayari, di ba? Pero yun na nga, yung sa puntong dumarating na sa ating sarili mismo, no, nakakaroon na ng crisis, doon na natin na pag-iisip, no, na pagdating ng crisis, kumikilos pa kaya si Lord. Pero wag kang mag-alala, dahil meron tayo sa Bible verse, no, na hindi mo na kailangan malaking pananampalataya sa Diyos. Basta maniwala ka lang at wag ka lang magduda. Sabi sa Mateo chapter 7 verse 20, sinasabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo na kahit sinlaki lang ng bunga ng mustasa, masasabi nyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat nga ito. Walang bagay na hindi nyo magagawa. So yun po, napakalinaw po. Ito ba yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Literal na bundok po ito na sinabi mo sa bundok, lipat ka dyan, building, lipat ka dyan. Hindi po. Ang sinasabing bundok dito ay mga bundok po, no? Ang bundok po ng problema. Di ba? Sabi niya, kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa, pag ginugel mo po yung mustasa, no, mas maliit pa yung butil niya kaysa sa munggo. Ang kilala natin munggo kasi marami sa atin yan, di ba? Di ba? So kahit singlaki lang ng butil ng mustasa, mangyayari, no? Kaya mo. Kaya nga sabi sa huli, di ba? Di ba? Walang bagay na hindi nyo magagawa. So ibig sabihin, importante may pananampalataya po tayo sa Diyos, no, para lahat ng problema natin, sa bundok man yan, sa damakmak man yan, no, mga stress mo, anxiety, problema sa sakit, pamilya, financial, kayang-kaya po natin. Dahil alam nyo, yung sinliit lang ng butil ng mustasa ang pananampalataya meron ka, doon po magsisimula na tila ba, di ba, ang mustasa nga, sabi sa susunod na verse, alam natin, dahil ang butil ng mustasa pag lumaki yan, pinakamalaki po yan, no, sa pinakamalaking halaman yan. So ganoon din po ang ating pananampalataya, kahit gaano mang kaliit yan, basta meron ka ay lalaki yan o palalaki yan ng Diyos, dahil malaki po ang Diyos natin, no. Yung bundok na yan, maliit lang yan. Babalita rin natin kung ang bundok ng problema mo, sinlaki niyan, sintaas niyan, mga building, sintaas niyan, sinlaki ng dagat, sinlawak ng dagat yung mga problema mo, mas malaki po
ang Diyos na tutulong sa mga problema natin. So, importante lang po na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos. Di ba? Gagawa at gagawa, kikilos na kikilos ng ating Diyos pagdating sa ating mga problema. Matuto lang po tayo maghintay. Gawin lang natin kung ano ang nararapat. Ay tsak yun. No? Sa kanyang sinabi, kahit siyang bundok pa yan, ang laki ng problema mo, basta may maliit ka lang ng pananampalataya, doon magsisimula ang lahat at ay magagawa mo na ang lahat ng bagay at ang ating Diyos ay nakaantabi lang para solusyonan ang iyong problema. Kaya sa mga kapatid po natin ngayon na nagdududa, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya, huwag pong tanggalin kahit maliit lang. Sa may problema sa karamdaman, pamilya at pinansyal, sabihin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. Sa tayo po manalangin, Lord. I-bless niyo po mga kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may problema po sa kanilang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman na nagpapahirap sa kanila. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa mga pamilyang nawawalan din ng pag-asa, nakakagulo, nahihirapan, hindi lamang gagawin, nakakatampuhan, nakakaaway-away. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at mapagmahal sa bawat isang membro ng pamilya. At ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat, Lord. Lalo na po ay mga kapatid namin walang-wala talaga na ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa kung papaano nila iraraos sa kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan ng kasalanan. Ang lahat na itiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you very much for and God bless.